paparito. So sobrang busy talaga. Ganito talaga pagka sobrang busy naman at busy ko. So talagang wala nang ano na yan. Kaya minsan pag nagpi-play ako sa inyo ay pagka yan ipinost ko na, talagang tuloy-tuloy yan, wala nang tinginan yan. Pag tingin ko sa isang tama yan, bukas ay tapos na yan. So yeah, may sobrang busy minsan na okay, pero ngayon talaga sobrang busy na rin talaga. So nahabol kami, nahabol ako, kaya minsan nakaka-stress. Hindi ko pa nga na-upload ang karugtong nitong video nito. So yun lang naman ang kagandahan din dito kasi. So hawak ko yung oras. Hawak ko yung nagawa ko. Wala akong amo. Ano mo yun? Yeah. So ganun lang. Yun. So di ba? Saan kayo nakakita ng gano'n? So makapag-vlog pa tayo, mag-video pa tayo, makapag-usap pa tayo dito. So dito lang, di ba? Wala ka-easy ang dapat ang buhay kung pahirapan ka. Diba? Ganun lang ka-easy. Pag nagugutom ka, nandyan may coffee machine dyan. Gusto mo, dala ka ng takuri dito sa loob. Pwede rin. Meron kami kalan din dyan. Sinong gustong mag-ihaw, katay ka ng kambing dyan. Pwede rin. Diba? Talaga sa isang kumpanya ay talagang sugal din yan pagka kayo mag-upload. Sugal. Bakit kung sasabing sugal? Kasi hindi mo alam ano yung makapasukan mo. Hindi na okay o hindi. Wala makapagsasabi. Hindi nandun ka na sa loob, doon mo pa lang malalaman. Para kang kumbaga nasa yung papasok ka ba sa kulungan, para ka nasa loob ng silda. May bago ka, pagpasok mo pa lang
tinitingin ka mga sa paligid, ang mga nangyayari. Tapos, sino-sino yung mga siga-siga. Ayun yung mga, minsan doon ka kakamang. Yung mga siga-siga sa akin. Pinaka-worst scenario na yun. Kaya handa talaga yung sarili mo dapat. Na may mga ganun talaga mga tao sa loob ng mga workplace environment. At ang iba natutraumatize. Kaya para kang nasa bilibid niya talaga pag pumasok ka. Pasok ka pa lang parang may nakatingin na sa'yo. Parang ang sama na ng tingin sa'yo. Kaya yung iba minsan hindi talaga nakakatagal. Totoo yan, hindi talaga nakakatagal. Ang dahilan nila sa hindi nakakatagal, yung workplace environment nila ay masyado ng toxic. Asahan mo yan, talaga tatagal yan. Aalis yan. Sabi nga nila, kung alam mo na napaligiran ka sa mga toxic na ito, iwasan, umiwas ka na. Hanggat maaari, alis ka na. Meron din iba na kunwari, hindi niya alam, sila pala yung nagbibigay toxic. Actually, maraming mahaba ko talagang kwentuhan na. Kung sa trabaho lang, mahaba kwentuhan na. Kasi imagine mo, buong buhay mo ay ang katrabaho mo ang lagi mong kasama, hindi ang pamilya mo. Pag nagretiro ka na, yung pamilya mo ang kasama mo lang. Pero imagine mo yun, araw-araw yan ang lagi mong kasama. Pagkagising mo yun lang. Kaya para sa akin, ang pagkikisamahan mo gusto talaga ay yung kasama mo sa trabaho. Kung gusto mo maging at least lahat, pagkikisama. Kasi kung hindi ka marunong magkikisama, lipat ka ng lipat ng trabaho. May sarili kang mundo, lipat ka rin ang lipat ng trabaho. Mahirap yun. Pagkikisama talaga yung i-build up mo. Una sa lahat. Totoo yan. Ang sabi ko nga sa inyo, pagka pumasok ka nga, at baguhan ka, para ka nga nasa bilibid prison. Parang pag apak mo pala sa loob ng silda, parang parang ano ka na eh. Kakabahan ka na. Ito, sino kaya magaan sa loob mo? Alam mo yan? Hanapin mo yung mga magaan sa loob mo, yung mabigat sa loob mo, pero isa lang diskarte dyan, sabi ko sa inyo, yung mabigat sa loob ninyo na tao sa kasama mo sa trabaho, yan ang dapat ang dikitan mo at magpabango ka doon. Kasi yun ang aano sa'yo, yun ang kakanti, yun ang magiging balakid mo. Yan ang magiging balakid mo sa totoo. Hindi yung magaan sa loob mo. Yung magaan sa loob yan, andyan na yan. Lagi yan. Nasa yan, hindi ka babayaan yan. Okay? So, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada. One eternity later. Ayan, so magandang umaga at araw ng Huwebes dito sa Canada. At ay ito na naman tayo sa ating trabaho for today. So, napaka-busy na naman. Kaya ang mga naipiplay natin ngayon ay si Sweet Myla, si Amial, si RC, at syempre yung sarili ko. Minsan nakakalimutan ko na rin i-play yung sarili ko. So, yan. So, si Margie ay tapos ko na rin i-play kagabi. At kung may matapos dito na mas maaga at susundan natin kay Margie. Okay? So, yun na muna. Sobrang dyan na muna kayo habang nagmamasid-masid kayo sa akin at
ano mga ginagawa ko dito mga nikanik, baka iniisip nyo rin puro kachismisan lang ako. At hindi talaga puro kachismisan yan, hindi. Chismis plus trabaho yan. Yan ang masaya yan. So kailangan samahan mo ng chismis para sumaya ang buhay. So, oh, something fishy dito. Kita mo, may namali na ako. Ayan. 15.6 feet. So, 15.6 feet. Ayan. May mali na ako. Ayan. Uy, sakto pala. Ayan, yung mga ganong mga bagay lang kailangan natin natin. At para lang tayong nag-aaral din dito kasi titingnan natin kung ano na may mga sumasabit na mga pinagagawa nila. So, Great ng ano na ang kadalian? Ano yung 533? Yung 18.6 feet. 18.6 feet. Diba? Kita nyo naman. Huling-huli. Huling-huli kapatid. Oh. Ha? Ano naman yan? Para lang ng piece paper yan eh. Ano lang dapat yan eh. Minsan maduduling ka rin talaga. Sa trabaho namin dito, bawal ang duling. Pero hindi mo maiwasan, maduduling ka talaga. Maduduling ka talaga sa mga litra at saka L2. Buti na, napakalinaw itong mata ko kahit na walang ilaw-ilaw yan. Kitang-kita pa rin. Shoot na shoot. Kahit walang ilaw, shoot ah. Sabi ko naman sa walang pinipiling na walang pinipiling panahon at oras kahit madilim yun, pasok ng pasok. 5. Okay naman, so far. Ano? Tugma naman ha? Ano? Pinagtitripan dito. Ayos naman. Yun. Okay naman siya. So, 17. Yan. Number 26. Yan.
Ayan. So, yan. Maraming salamat. At hanggang sa mamaya ulit. So, malapit na ang lunch break namin. At ito nga. Kaupo lang ng mahiwagang upuan natin. At syempre, konting kwentuhan muna para sumaya ang buhay. Tumutulog-tulog tayo ng sipong ko. Kailangan punasan mo. Kasi nga, sobrang lamig sa labas. Negative 8 na ngayon. At bago yan, meron kaming biscuit dito. Ayan. So may biscuit kami dito. At ito, ang mahiwagang biscuit ko. Napakaliit. Ang cute, di ba? So, nabili ko lang to sa Seafood City. At napakabihira lang nilang magbenta ng ganito kasi ang bilis na uubos. Marami kasi bumibili ng ganito. Natutuwa, di ba? Tapos pag naubos na, siguro lagayan ng mga coins o lagayan ng mga asyong-asyong sa atin, di ba? So, ganun lang. So, pupunta sila dito. Bata, bibisita sa opisina natin para lang kumain. Kasi nagugutom daw yung ibang kasama natin. Which is okay naman. Gusto ko dito kasi mahal siya pagpipilihan. Tsaka masarap yung parang oil niya. Wala pang pupunta dito. Yung ko ba? Kakaiba yung ano talaga lang. Pag bumili ka na nasa ano lang, iba din ang lata. Ang liit nga lang. Huwebis ngayon. Tapos may mariling dito. May paliko ko eh. Hindi. Hindi na nabisita nito. Baka busy-busy sa kabila. Meron yung cheese dito. Ayun sabi. Yo, ito. Yung may alat-alat. Mapak to. Bro. Yan. So, since na wala tayong magawa pa sa ngayon, magbasa-basa muna tayo. Okay. Sa mga email natin. Baka pagsabihan naman tayo, hindi tayo nagbabasa ng email. Only tomorrow, no rush today. Okay. Good morning. Could you please forward me this crate from Chubachocho. 15 pieces. 281. Okay. So, 5 minutes na lang bago mag ano. So, gano'n lang kaisip. Please forward me this crate from Libra. Rice. Libra. Oh, lock luggage pala ito. Lock luggage. So, yan. Ganun lang. Ang ating mga gagawin. Okay. Ayan. So, sipag natin, di ba? Oh, ayan, dami. Ayan, dami mga paperworks. Ayan, may isa pang timbang biscuit doon. Okay. So, ayan. At syempre, titignan natin yung orasan. Ayan, ang orasan natin. Oh. Ayan, pagpatak ng alas 12 niyan, ay kainan na yan. Okay. Ayan, so, marami pa tayong pwedeng gagawin. Okay, so tara, punta tayo sa labas muna.
at magpapahangin kung gaano kalamig. Yan, punta muna tayo sa labas. At para ano man lang ng simoy ng hangin. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan ang paligid ngayon namin dito. Sobrang grabing ano. At malamig yan. Kaya tayo pag ganun lang muna tayo ngayon dito kasi nga pabilisan lang yan. Ayan, maaraw din naman. Ayan, maaraw din naman, kita nyo yung araw. Oh, yan. Ganun kasikat ang araw. Pero malamig yan. Dahil sa hangin nga. Okay, so ayan, paligid. Kita nyo naman. A few moments later. Ayan, so ito ipapakita ko sa inyo yung ice glitz na tinatawag. Ayan, kita nyo yung parang tinggil-tinggil. Ayan, ayan. So, kaya nga glitz eh. Ayan. So, ilalagay ito sa sapatos. Okay. Para pag umapak ka dun sa mismong pinaka ay hindi ka matutulas. Ito yung kumakapit. Okay, tara tingnan natin. Kaya mga kapari ko, nasa labas tayo ngayon. Tara, pakita ko sa inyo. Wala tayong ice glitz pero dandahan lang tayo. Delikado. Okay? Kita nyo yan? Yan ay tinatawag na black ice. Hanggang doon yan. Yan, kita nyo makintab na yan. Hindi ice yan. Ay, hindi ano yan. Snow. Yan o. Kita nyo yan? Yan. Yan ay black ice. Pag naapakan nyo yan. 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 Tapos yung ice glitz na yan, yun yung tutulong sa inyo na para umano siya. Kumbaga papakat siya doon sa ano yun oh. Yan, napakanipis niyan, thin form of ice yan, napaka-hazardous yan. Yan, yan. Pagka yan ano kay subsub kayo dito, yan banda slope yan, yan slope yan, yan dire-diretso kayo niyan. Ito ultimo ito, yan kita niyan, sobrang dulas niyan. Yan. So, ibibideo ko sa inyo yung gamit ng ice glitz na tinatawag. Okay? A few moments later. Yan. So, ito na. Sinuot na natin. Yan. Yan. Dito aapak yan. Dito ang ano yan. Yan, matulis na yan. Ito, matulis na yan. Yan ang aapak na yan. So, ngayon, pag hindi mo ginagamit yan, okay, saka mo ngayon siya i-disengage. Gaganon mo ngayon siya dito. Yan. Okay. Yan. Okay na. Kaya naman ang paligid ng area ko. Yan. Ang ganda niyan. Yan. Okay. Ayan. Kita nyo yung nasa likuran ko. Yan ang i-unload natin. At may talagang malamig. So pabilisan lang tayo. So magbihis lang ako ng ano. At suot lang natin yung tamang attire natin sa winter. Okay? Okay. Yan. So lalabas na tayo dahil may shipment tayong dumating. So tamang proper attire na tayo dahil sobrang lamig sa labas. So may provide man sila certain gloves. Okay? So bonnet, cover yung ear nyo, ear tight dapat. Yung both ears nyo ay dapat cover kasi ang sakit, ang lamig sa pagkalamigas na yung ano mo. So ito yung jacket mo. Yun. Okay. Tutugo na tayo. So tara. Sobrang lamig mga kapare ko eh. Tulo ang sipon natin. Negative 10 ngayong palang araw na to dito sa Alberta, Canada. At feels like dahil sa wind chill ay feels like negative 15. So araw ng ano ba, Webes ngayon, Wednesday. Okay? So lalabas tayo. So, tara. Papakita ko sa inyo yung black ice na
tinatawag ko sa inyo, napakalawak na black ice at napakakintab. At gagamit tayo dito ng ice glitch tinatawag. Okay? Kaya. Ayan, so wala tayong makita nga ice glitch at ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Pero bago nga lahat, pupunta tayo dito. At gawin ko na lang shorts yung video ng ice glitch na tinatawag ko. Okay? Tara, punta tayo sa labas. Busy lahat. So, tara. Ayan, so ito na, pauwi na ako at ganito, nakakapagod. Pagka pauwi na nakakapagod. Alam nyo kasi talagang ganun talaga pag nagtatrabaho ka, sabi kang umuwi. Kaya nga kailangan dapat pag dating ng weekend, yan, Sabado at saka Linggo, dapat meron talaga kayong dapat pa-unwind. Mag-unwind kayo talaga kayo. Ano-ano kayo dyan, magbabar, hindi kaya inom-inom ng konti, o di kaya dami na pwedeng activities na pwede magkakape kayo kasamang barkada. Ano ba yun? Dapat talaga gano'n ang gagawin. Yun. Ngayon, ayan. Ngayon, kung hindi ganyan ang gagawin, ang mangyayari kasi niyan ay mabuboard kayo. Mainit ang ulo nyo. Pagpasok nyo pa lang, mainit na yung ulo nyo. Oh. More on na kaya kung ilang taong kayo doon sa trabaho. Hindi ang pangit na ng ugali mo. Kaya nga dapat talagang gawin yung ma-relax ang utak ninyo bago papasok ulit ng Monday. Kasi kung hindi, parang pagod na pagod kayo. Parang ayaw yung makikita ang mga tao sa paligid, you know? Pero pag once na naka-unwind kayo, makakagala kayo, pagkape-kape ng sa labas, refresh na yan utak nyo. Kumbaga nag-reboot na yung utak mo sa mga bagay-bagay. So, ganado ka nang pumasok na naman ulit. Ganun lang ang dapat na discount para tumagal at hindi kayo magsasawa sa trabaho. Kahit minsan nakakapagod. Pagka nasa bahay lang naman, nakakapagod. Pag may trabaho, nakakapagod. Di ba? Ganun. Kaya kailangan talaga dapat may ginagawa. Kasi kung wala nga gagawin, mawabaliw. Ayan. So ang oras natin ngayon mga kaparikoy ay 4:15 PM. Okay? At ang paligid natin ay napakakulimlim. At ganyan talaga dito. Mukhang madilim na ang alas 4. Ayan, medyo malapit na tayo. At ang lamig sa labas. Malamig. Ayun. May mga inunload ako kanina. No? Binilis ako. Malamig. Yan lang ang mahirap sa buhay dito. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, bakit marami pa rin sa ating lahat, o marami sa atin ang pinili pa din ay mag-Canada. Bakit? Hindi lang sa sa trabaho oportunidad kundi sa health nila, yung health system nila o health nila talaga ay talagang secured na, kumbaga kahit wala kang kahit anong klaseng operasyon pa ang gagawin mo ay libre. Imagine mo yun sa atin, kunwari napakahirap kasi na magtatrabaho ka mukha sa atin. Yun nga, may social
paano kung yung sinusweldo mo ay tama lang, tapos pag nagkakasakit ka, anong pantustos mo doon sa gamot? Di ba wala? Yun. Kaya ako, para sa akin, mahalaga na yung may trabaho na hindi naman gaanong kalakihan ang sweldo. Marunong kayo makontento. Kaysa yung malaki nga ang sweldo, palipat-lipat. So, seasonal lang pala ang trabaho. So, wala. Tapos pagka ang problema niyan ay paano kung wala kang trabaho ng time na bigla kang nagkasakit. Di ba? Although dito kasi kahit sabihin natin na tapos nagkasakit, libre pa din yan. Yan ang patakaran talaga dito. Na kahit sabihin natin na wala kang naging trabaho, wala kang trabaho, nagkasakit na, libre ka pa din. Di ka sa atin pag wala kang trabaho, patay ka na. Ay, kahit magkaubo-ubo ka nga lang, wala kang pambiling gamot titiisin mo, di ba? Doon ka na lang sa herbal herbal medicine ka na lang. Bili ka na lang ng dahon-dahon dyan. Lagain mo. Ganun, diskarte na lang. Wala nang choice Wala ka namang wala kang pampa-hospital sa gamot. Anong gagawin mo? Di ba? Imagine niyo yan. Napakahirap yung ganyan. Matala dito, di mo, wala kami pera. Hindi kami mangangamba kahit walang pera pag nagkakasakit ka. Kasi libre ka naman. Ang hirap yung wala ka nang pera tapos magkasakit ka. Imagine mo, lalo ka magkakasakit. Parang ayaw mo na mabuhay sa mundo pag gano'n ang mangyari. Ganon kahirap ganon ka yan. Okay, so dito na tayo mga kaparikay mula sa trabaho till dito. So dumating na tayo. Ayan, nagda-drive kasi tayo kaya hindi tayo makapag-pwesto. Kaya ulitin natin mamaya. Ito, pinindot ko lang yung namin. Maaga na naman kami bukas. Ayan. Ayan talaga. Wala na akong oras para mag-live tuloy. Laging Ayan. So parada lang tayo din. Saka tayo magpapaalam. At ipopost na natin itong natanggong na ito. Nakailang araw na itong hindi ko may post. Diba? Hindi rin ako makapag-live. Baka ngayon siguro. Baka pwede na ako mag-live siguro. Huwebes ngayon. Nandan yung anak. Ayan. So kapaparada lang natin. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.